I think by virtue of siguro number one, delikatesa, kinakailangan siguro mag-inhibit muna sila rito, no? Because many of them are actually part of this problem. Sa ngalan ng delikadesa, dapat ay huwag nang makialam ang mga mambabata sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng maanumalyang flood control project sa bansa. Ito ang pahayag ng political analyst at director ng Local Government Development Institute na si Dr. Froilan Calilong. Anya, may karapatan ng mga senador at kongresista na mag-imbestiga, kaya lang ay mayroon silang mga kasamahan na sangkot sa issue. It's part of their constitutional mandate, no? Itong tinatawag nating investigation in aid of legislation. But the problem here is that many of them, were allegedly included dito sa roster ng mga inaakusahan, dito sa fiasco na to. Ayon kay Dr. Calilong, nararapat na ipaubaya na lamang ang gagawing investigasyon sa issue ng pagpapatupad ng flood control projects sa isang independent body o kaya naman sa isang komisyon na bubuuin mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kinakailangan din na ipaubaya muna ito, no, sa mga unit ng ating pamahalaan na merong mas masasabi nating impartial and independent stance dito sa issue. Halimbawa, yung COA, Anti-Fraud Committee, or maybe the President could also try to have some sort of a truth commission, no, establish a fact-finding body na that will be independent from members of the legislative branch. Samantala, magiging malaking hamon naman ang investigasyon na ito kay Pangulong Marcos. Ayon kay Dr. Calilong, maaaring maapektuhan ang kanyang impluensya o relasyon sa kanyang mga kaalyadong mambabatas. Definitely, it may result in the erosion of his political capital. Particularly, di ba, marami nga dito sa mga kaalyado niya rito, mga miyembro rin ng mababang kapulungan. And sad to say, many of them na allies din naman ng speaker ay involved nga dito sa usapin na to. Kabilang sa mga direktang maaapektuhan dito ay ang mga isinusulong na panukalang batas ng administrasyon. Kakaroon to ng epekto sa kanya, lalong-lalo na, no, that he is currently on his fourth at fifth year. Maaaring maapektuhan yung kanyang legislative agenda, maybe some of his priority measures or the priority bills that he would want to be emphasized or that he would want to actually be advanced. Maaaring magkaroon ng konting bottleneck pagdating doon sa Kongreso if he will really be pushing for it for the investigation at kung talagang papanagutin niya itong mga tiwaling opisyal na sangkot dito. Sa kabilang banda, sinabi ni Dr. Calilong na magkakaroon naman ito ng magandang resulta kay Pangulong Marcos pagdating sa perception ng publiko sakaling magtuloy-tuloy ang investigasyon at may mapanagot sa nasabing mga anomalya. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.